Diretso tayo kasi si Zubiri, nasubukan ang kamay ng Judas. Nako, sino itong Judas? Kayo nang bahala. Bato-bato sa langit, sabi ko nga, ang tamaan, huwag magagalit. Pag tinamaan ka, sapul ka, guilty ka. Pero na Judas, itong si Zubiri. Sabi nga ni Jason may kumukumpas dyan sa ibabaw. Sino kumukumpas sa ibabaw? Ala ka naman ako. Ala ka naman si Banatbay. Ala ka naman si Boss Dada. Kayo na mag-isip. Sino ang kumukumpas para matanggal si Zubiri? Sino ang kumukumpas para yung Pidea Leaks magkaganyang-ganyan? Magkalesche-leche. Sino kumukumpas kay Jinggoy? Kayo na magdesisyon. Diba? Basta kami, ihatid namin ang balita, ito nangyayari, bahala kayo. Okay? Diba? Siyempre, may mabuti nag-iingat tayo. Kasi, pag lahat tayo bubusalan, lalo walang makakapagsalita. Di ba? Pero ilalabas natin na hindi tayo malalagay sa alanganin. Pero siguro naman, ang mga manunood ng Banateros, kayong mga Banateros, Banateras, matatalino kayo. At siyempre, yung mga followers din ng SMNI. At higit sa lahat, yung mga followers ng tunay, na Duterte, matatalino yan. Tandaan nyo po, ang totoong followers ng Duterte, matatalino, nag-iisip. Tandaan ninyo, yung dating channel, yung dating eleksyon, may sinabi si Tatay Digong, marami po nabudol. Marami hindi nabudol. Parehas yan. Kung maraming nabudol, marami ring hindi nabudol. Pero yung talagang supporter ni Tatay Digong, hindi nabudol. Okay? Maliwanag po yun. Diba? Pero hindi po ito ay paninisi. Ito po ay ating paalala nang sa ganon tayo ay nag-iisip. Hindi tayo basta naniniwala. Okay? Tandaan nyo, paalala ko lang nung kumpanya. Anong sabi? Magkaisa. Anong sabi? Unity. Anong sabi? Aahon tayo. Anong sabi? Bababa ang bigas. Sa kabila, anong sabi? Yate. Bangag. Ayaw ni Tatay Digong. May pilian. Kanino ka maniniwala? Kay Tatay Digong? O sa kabila? Yung mga followers ni Tatay Digong stood firm. Hindi nabudol. Okay? So, shout out sa inyo. But again, hindi ko po kayo sinisisi yung mga nabudol. Importante, aminado na kayo ngayon. Mag-iingat lang tayo. Kasi hahaluan tayo ulit ng budol. Ang budol po, tandaan po natin, ang Judas, hindi po yan nakakatakot. Paalala ko sa inyo, ang Judas galing sa loob. Let me repeat that because that is very important. Kahit sa panahon ng Biblia, yung Judas, hindi yan yung pangit na nakakatakot ni halimaw. Lagot kayo sa akin. Uubusin ko kayo, hindi ganun. Ang Judas, kasama sa grupo. Ang Judas, malapit. Ang Judas, akala mo maganda gawain. Kaya nga nakapag-Judas Bakit? Close. Iingat po tayo. Okay? Paano natin malalaman? Huwag basta maniwala sa pain. Kasi ang Judas ay hahalik. Nalaman niyo yung halik ni Judas? Kaya nakahalik yun. Ibig sabihin, malapit. Mag-iingat tayo dyan. Mga kababayan ko, isip-isip! Isip-isip! Bitiw bilang Senate President, humarap naman kanina sa media si Senator Mig Zubiri. Dito niya inilita niya kung bakit siya pinalitan ng mga kasamahan sa Senado. Bakit pinalitan si Zubiri? At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria?
Gigi, tama ka dyan. Sa pagharap nga niya sa media kanina, inamin ni Senador Mig Zubiri na masama ang kanyang loob kasabay ng pagbibitiw bilang leader ng Senado. Ayon kay Zubiri, Miyerkules pa niya nalaman na nag-usap-usap na ang ilang senador para patalsikin siya sa pwesto. Ako, grabe, no? Mga senador, nag-usap-usap na para patalsakin. Masakit yun, di ba? Masakit yun. Pero ang mas kinasama raw ng loob niya, hindi ang pagbaba niya sa pwesto, kundi ang mga kasamahan niya na nagpahayag pa raw ng suporta sa kanya, pero tinalikuran din siya kalaunan. Yun. Eto, ako to be fair with Zubiri, hindi ko po siya pinoprotektahan at alam naman ninyo na hindi natin siya gusto. Okay? Pero sa parting ito, nauunawaan ko po si Zubiri. At alam kong nauunawaan nyo rin. Hindi siya nasaktan yung tatanggalin siya sa pwesto. Hindi yung pagbaba niya. Ang masakit sa kanya, yung nagsabing susuportahan siya, pero hindi. Tandaan nyo po ito. Masakit. Ang nakakasakit sa isang tao ay yung malapit sa kanya. Kasi kung ang manloloko sa'yo, wala kang pakialam, kahit lukuhin ka niyan, kahit asaraan ka niyan, kahit tirahin ka niyan araw-araw, wala kang pakialam. Pero yung naging close mo, nakakala mo kaibigan mo, nakakala mo parehas kayo ng pinaglalaban, akala mo parehas kayong vlogger na matino, akala mo parehas kayo ng direksyon, akala mo kaibigan mo, akala mo katiwala mo, lahat. Pag yan trumaydor sa'yo, masakit yan. At iingat po tayo. Lagi natin titandaan to, mapakaibigan, mapakatrabaho, mapakanegosyo, mapakapolitika, mapaka-vlogger, mag-iingat kayo sa traidor. Kasi ang traidor, walang iniisip yan kung hindi sarili. Walang kaibigan dyan. Kaibigan ka lang yan pag may pera. Kaibigan ka lang yan pag may pakinabang. Pakaibigan ka lang niya kung meron siya nahihita sa'yo. Pero pag wala na silang pakinabang, katulad na nangyari dito kay Zubiri, tapon ka. Para sa kanila, tae ka na. Alis, you're out. Ayaw mo sumunod. Ayaw mo magpadikta, tsupi. Diba? Masakit yun. Bakit kaibigan niya itong mga to? At sinabi, susuportahan siya pero nilaglag siya. Pero tatandaan po natin, Zubiri, alam ko mataas ang posisyon mo. Pero Zubiri ka lang compared kay BP Sara. Si BP Sara nga trinaydor eh. Di ba? Real talk po. Parte ng unit team. Ang unit team nilalaglag ngayon si BP Sara. Okay? Hindi ko minamalita posisyon ni Zubiri. But if you compare to BP Sara, na talagang siya ay kalahati ng unit team tinatraydor. How much more you? Kaya kayo mga nasa kabila, huwag kayong pakaasa na lagi kayong nasa ibabaw. Kung nagawa yan kay Sara, kung nagawa yan kay Zubiri, kung nagagawa yan magsuspinde, nasususpinde ang magpapayag na politiko sa maaysug, matatanggal, bubulat-latin ang kaso. Ang SMNI ang tumulong sa unit team. Walang ibang channel na talagang nagtiyaga sa unit team. Ultimo, ginawan pa sila ng sarili nilang debate kasi hindi nila kaya magpagdebate. Anong ginawa sa SMNI? Trinaydor. Anong ginawa kay Pastor Kibuloy? Hinalungkat yung kaso. Iingat po tayo sa taong traidor. Ang traidor, ang Judas, walang malapit-lapit. Walang malayo, walang malapit para sa kanya kung ano pakinabang niya ngayon, andyan. Kung nagawa sa pinakamalapit, ikaw pang may medyo malayo, gagawin din sa'yo. Hindi palang nagagawa sa'yo dahil may pakinabang ka. Pag nawalan ka na ng pakinabang, tae ka na. Real talk po yan. Tingnan nyo nangyari kay Zubiri. Sinong bumabanat kay Zubiri ngayon? Tingnan ninyo ang mga channels. Pula, bumabanat kay Zubiri. Tigilan na daw niya ang drama, tigilan nyo na.
iniwan sa kangkungan si Zubiri. Pati vloggers sa kabila, iniwan na siya. Sakit, no? Why? Bakit? Baka gawain ng amo nila. Pag wala ka ng pakinabang, ang tawag sa'yo pag nasaktan ka, drama. Ganun po sila mag-isip. Hindi ko pinagtatanggol si Zubiri, pero bilang tao, tama ba yun? Ako, ayaw ko si Zubiri. Pero pag wala kayong pakinabang, pag ayaw sumunod, tae, pasensya na po sa kumakain, ha? Real talk lang naman tayo. Okay lang. Halimbawa, tirahin ka ng DDS vloggers. Okay lang kahit tirahin ka ng mga dilaw vloggers. Pero tirahin ka ng mga ensimada? Wow. Tapos tawaging drama habang nasasaktan ka? Wow. Wow. Tindi. Ito na po ang mundong kinabibilangan natin. Ito na po ang Pilipinas ngayon. Ito po ang bagong Pilipinas. Ingat po, ha? Iingat kayo. Pag may nakita na kayong kaibigan, ito halimbawa lang, ito si person A, kaibigan ko. Ay kaibigan niya. Person A, kaibigan niya. Pero, trinaydor niya para, halimbawa, maging parte ng grupo namin. Ako, hindi ko rin aanuhin yun. Bakit? Kung trinaydor niya yun, antay ka lang. Tatraydorin ka rin yan. Tatraydorin din kami. Kaya ako, tumataas ang kilay ko. Teka muna. Nilaglag na ito kaibigan niya. Kahit ba in favor of us, delikado yan. Delikado. Nakataas na kilay ko dyan. Sasabihin, sa isip ko, lang ako ng sa harap niya. Pero sa isip ko, hanggang kailan ang pakinabang mo sa amin, tas susunod kami naman ang titirahin mo, animal ka. Nasubukan na namin yan. So mag-iingat po tayo, okay? Ngayon, meron sila kanya-kanya dyan, no? Pero sana, no, yung nasa ibabaw, wag na magganon. Kung sino man ang kumukumpas dyan, wag naman ganon. Pati na rin yung mga vloggers, wag naman ganon. Di ba? Babanatan nyo agad. Kalyado nyo yan, na paano kayo? Tingin ni Zubiri, nag-ugat ang mga plano para palitan siya dahil sa isinusulong na charter change ng administrasyong Sabi ko na, charter change eh. Yan yung sinabi ko kanina sa SMNI. Duda ko, hindi ko pa napapanood to ha. Ngayon ko lang mapapanood. Sabi ko, charter change. Kung hindi ka susunod, eto sa nangyayari ngayon, parang wala silang gitna. Susunod ka o kaaway ka namin. Parang ganun na linyahan ngayon eh. Hindi ba pwedeng sa gitna ako, pag ito tama, ito gawin natin. Pag ito naman ang tama, ito naman gawin natin. Pag mali ka, tika muna, wag natin gawin. Pag ito, ikaw mali, ito muna, wag. Hindi ba pwedeng ganun dapat ang pamahalaan? Kailangan ba mag-decide? Kailangan na, sige. It's either sunod-sunuran ka sa amin or kaaway ka na namin. Parang ganun lumalabas eh. Ulitin natin ha. din siya kalaunan. Tingin ni Zubiri, nag-ugat ang mga plano para palitan siya dahil sa isinusulong na charter change ng administrasyong Marcos. Posibleng lumala... Charter change. Anong pinakadahilan charter change? Charter change. Tuloy natin. Araw ito dahil sa nangyaring pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa PDEA leaks. Galing from the inside. Tandaan nyo po hindi ang nagsabi nito DDS. Hindi kaalyado ni Duterte. Inyo to, kaya nga Senate President eh. Ibig sabihin, inyo yan. Majority yan.
Administrasyon yan. Anong sabi? Dahil ayaw niya, hindi niya sinuportahan yung tungkol dito sa tsa-tsa na ito. Napalaki nitong bakit nagkaroon ng PIDEA leaks. Bakit nakalusot kay Bato? Bakit iniimbestigahan ngayon? Sa madaling salita, as simple as that. Okay, kaya huwag kayong magalit sa DDS. Tao nyo to eh. Inyo to eh. Pero alam mo, unawain natin. Kailangan ba ang Senate President parang tuta? Halika rito, halika. Zubiri, sit. Hindi kasi sit. Hindi kasi sit. Sige. Papalitan kita na magsisit. Halika rito, punta tayo dito. Sit. Sit kayo, sit kayo, sit. Yung mag-sit, akin ka. Ganon? Ganon na ang labanan ngayon? Ay, lintik na politika ito. Antindi talaga. Ano nangyayari sa atin? Ano to? Martial law? Kung saan nadawit ang pangalan ni Pangulong Marcos sa iligal na droga. Kahit naman wala na raw siya sa pwesto, naniniwala si Zubiri na hindi pa rin uusad ang tsa-tsa sa Senado dahil kasama niyang nagbitiw ang namumuno sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Zubiri. Goodbye, Chacha. Wala na rin tsa-tsa. Bakit? Nag-resign na si Sunny Escudero. Si Sunny. Parang parang may pitik to si nag-resign na si Sunny Escudero. we had to cancel, well, it's all canceled. Alam niyo naman si Senator Escudero, anti-Chacha. So, anti-tsa-tsa si Eto tingnan niyo mabuti. Kasi tinanong ko rin ito kay, mamaya panuorin niyo kung hindi niyo pa napanood yung interview namin sa SMNI kay Jason Sa. Kasi kontra sa tsa-tsa. Kaya siya inalis kasi hindi na itulak yung tsa-tsa. Nagigets nyo? Kaya lang yung pinalit na si Chis Escudero, anti-tsa-tsa din. So para sa kanya, goodbye tsa-tsa na. Kasi anti-tsa-tsa. Gusto nga nila ng tsa-tsa. Naunawaan nyo po. Ngayon, ang tanong, tinanong ko to kay Jason Sa. Sabi niya, so ibig mo sabihin, mas mahihirapan sila ngayong kontrolin ito si Senator Chis. Anong sagot ni Jason Sa? Panoorin nyo na lang yung live namin sa SMNI. Yung hindi makapanood, panoorin nyo na lang, ha? Hindi, mamaya sasabihin natin sa dulo. Okay? Hindi, maganda yung sinabi niya eh. So, ibig sabihin, mas maayos tayo ngayon kasi hindi kontrolado sa ibabaw. Hindi rin. Hindi rin. Tandaan nyo, may love language ang bawat isa. Pinaganda ko pa yan, love language pa ang sinasabi ko. Iba nga sinabi niya eh. Nasa tamang kiliti lang yan. Di ba? So, ibig sabihin, safe hindi pa rin. Nasa tamang kiliti. Halimbawa, ano ba yung kiliti ni Senator Chis? Yun. Pag yun nakalabit, posibleng kaya ng kontrolin. Di ba? Lahat naman tayo may mga may mga kiliti tayo, di ba? Ngayon, ano yung kiliti? Panuorin nyo sa SMNI. Panuorin nyo. May kiliti yan. Ang tanong, parehas ba sila ng kiliti? Oy, nako. Pare-parehas ba sila ng kiliti? Kayo na mag-decide. Kasi, birds of the same feather, sabi sa Ilocano, flock together. Di ba? Ganun lang naman ang buhay. Yung enjoy ng isa, enjoy mo rin. Enjoy together. Diba? Pero wag natin husgahan. Ang punto ko po sa inyo, ang nagbabalita, ang nagsasabi, galing mismo sa kampo nyo,
Kayo mismo naglagay. Diba? Alam mo, hindi siya nagmamalaki Promise, ngayon ko lang napanood to. Pero tinanong kanina yan At yan po ang hula ko talaga. Chacha at saka itong PDEA Leaks. Alam mo kung bakit ko nalaman? Hindi, at tatandaan nyo to hindi dahil sa magaling ako. Kaya ako nalaman, more or less, kung bakit tinanggal to si Zubiri. Hindi ako nagmamagaling Hindi ko sinasabing marami akong koleksyon. Hindi ko rin sinasabing matalino ako, bakit nalaman ko bago pa ito mangyari. Bakit? Kasi ang pinapanood ko na vlog, yung mga tanso. Anong connection naman nun? May connection yun. Kasi, tingnan nyo na lang. Kayo na bahala mag-isip. Sa tingin ninyo, kung merong vlogger na kukumpasan sa kabila, sino yun? Huwag nyo na banggitin dito. Ipapablock ko kayo pag nagbanggit pa kayo ng pangalan. Huwag nyo na kayo magbanggit ng vlogger dito, okay? Isipin nyo lang. Kasi ganyan po ang ginagawa ko. Kung may kumukumpas sa mga vlogger sa kabila, sino yung kukumpasan nila? Papanoorin ko. Pagpanood ko, binabanatan si Zubiri, sabi ko, you're next. Alam na natin Bakit? May kumpas galing dun Sino ang binabanatan nila dun? Galit na galit sila kay Zubiri. Bakit daw pinayagan niya ang PDEA Leaks na yan? Bago mangyari ito, binabanatan na nila. Si Bato, binabanatan din nila. Kaya yung mangyayari, nalalaman ko sila mismo. Correct, sabi dito, simple lang yan, coach, if the price is right. Diba? So, babanatan nila. Halimbawa lang to kinumpasan sa ibabaw, binanatan nila. Ibig sabihin, pinapalambot na. Bakit? Giba na sa social media. Pag tanggal nila kay Zubiri, pag nagsalita ng ganito, ano na tawag sa kanya? Na nasasaktan siya, anong tawag? Drama. Bakit? Pinalambot na Pinalambot na nung mga vloggers nilang kinukumpasan. So, sabi ni Good Vibes, alams na. May hint na sinabi si Banat Bay patungkol dyan. Binanatan to Iingat po tayo. Okay? So, huwag niyo sisihin ang DDS. Hindi po kapakanan ng Duterte yan. Kapartido nyo yan. Kakulay nyo yan. Yan nagsabi niyan. Booking kayo. Sana, ma-interview ka namin mamaya, Senator Zubiri. Papatawag namin. Kung ayaw mo, bahala ka. Basta kami, ginagawa namin ang part namin para mapakinggan yung side mo. Si Trillanes nga, iniimbitahan No. Para ma-interview. Diba? Openly he's anti-Chacha. So I hope the people that supported him know that. As far as we're concerned, the Chacha this week is dead. We don't... Chacha this week is dead. Pero ako naman, pabor naman ako kay doon. Pabor naman ako kay Senator Chis doon. Kasi ayaw ko ng Chacha. Hindi dahil sa ayaw ko talaga. Actually, gusto ko ng Chacha. Kasi medyo paso na yung ating batas Kailangan na talagang amyendahan. Pero ayaw ko ng Chacha ngayon. Wala akong tiwala. Pasensya na po kayo. That is my opinion. Kung gusto nyo ituloy yung Chacha, bahala kayo. Sinasabi ko lang yung side ko. Gusto ko ng Chacha pero hindi ngayon. Dahil duda ako at naniniwala ako sa sinabi ni PRRD. Gamit lang yan, Chacha na yan, before natin maimbestigahan
prime minister na sila. Iingat po tayo ha. Kasi yaan ang ultimate goal. Huwag po tayong lalayo. Huwag po tayong lilihis. Paalala ko po sa mga kababayan natin. Kung kayo ay maka-Duterte, makinig po tayo kay Tatay Digong. At ano ang binabanata ni Tatay Digong? Hindi lang po bangag, okay? Yung bangag nga, pabago-bago pa siya dyan. Sasabihin niya bangag, sasabihin niya hindi. Sasabihin niya may pideya, sasabihin niya hindi. Tama po ba ako? Pero pagdating sa tsa-tsa, lahat po ng maisug, binabanggit ni Tatay Digong. Anong punto ko? Anong punto natin? Iyaan ang ultimate plan sa kabila. Tsa-tsa. Kasi kahit anong sabihin ninyo, kay magbangag-bangag ka dyan, kay magkurap-kurap ka dyan, kay magdiktador-diktador ka dyan, kay sabihin nyo na may panggigipit, kung ano man, ibintang nyo sa kanila. Pero pag nakalusot ang tsa-tsa, baka magising kayo kinabukasan, may prime minister na tayo. Tapos tayo pare-parehas. Kasi ang prime minister elected ng Kamara. Nagigits nyo? Pag napalitan ng batas, tapos tayo. Kaya ulit-ulitin nyo sa mga nag-a-attend ng maisug, nag-aantay ng rally ng maisug, hindi nawala sa litanya ni Tatay Digong yung tsa-tsa. Puntahan nyo rin yung interview naming 3 banateros kay Tatay Digong. Ano ang sinabi ni Tatay Digong? Hindi po bangag. Hindi lang bangag. Ha? Huwag tayong lilihis. Ano ang punto ni Tatay Digong? TI. Tsa-tsa. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit. Paulit-ulit. Let's take our cue from our leader because we have a real leader. We don't have a weak leader. We have an authentic, credible, and with experience being an executive. Ang tagal pong mayor ni Tatay Digong. He knows what he's doing. Ayaw natin ng tsa-tsa ngayon. Okay? Wala siyang tiwala, and so am I. And I hope kayo din. Okay? So wag tayong wag tayong papalihis. Yes, okay lahat 'yan. Pero baka matabunan yung totoong issue. Wag tayong lilihis ha. Ang maisug, nung unang ginawa yung maisug, anong sinasabi nila? Davao is not for sale. Let the major problem remain the major concern. And that is our concern. Okay? Huwag lilihis.